Hello guys, magandang araw po sa inyo. Good morning to everyone. So, kami po ay bumabati sa inyo sa araw na ito ng maligayang araw. So, December na po ngayon ay ibig sabihin ay patapos na po ang taon ng 2023. So, malapit nang matapos ang taon ng 2023. So ngayong araw nais po namin kayong bigyan ng update tungkol doon sa fundraising na aming ipinost dito sa Facebook patungkol doon sa fundraising namin sa amid valve implant ni Josiah. At ano na ba ang update noon? So matutuloy ba yung operation? Yes, for sure matutuloy po, pero may good news po tayo tungkol sa kalagayan ni Josiah. So nais po namin kayong bigyan ng update dahil alam ko na kayo ay sumusubaybay sa kalagayan ng aming pamilya at maging sa kalagayan ni Josiah, at ngayon ay pati si Dane Nathaniel. So, nais kong magkwento sa atin ang aking asawa, si Ma'am Dina, kasi siya yung sumama sa mga bata kay Josiah at kay Dane sa kanilang check-up sa kanilang mata itong mga nakaraang araw. Kailan ba yon? Nung Friday. So, nung Friday is, kasi nung Friday nag-proceed na po si Josiah para sa clearance niya para sa kanyang operasyon. So nag-process na siya ng kanyang mga series of tests para makakuha ng clearance sa kanyang pedya. So by God's grace ay nabigyan po siya ng clearance, fit siya para siya ay fit siya para sa surgery na gaganapin o gagawin sa kanya. So to give us an update kung ano yung mga changes at pagbabago, ay binibigyan ko si Ma'am Dina ng pagkakataon to tell us the update or to inform us what's going on. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. So today is December 13, 2023, araw ng Wednesday. So nag-start po ang pag-undergo ni Josiah ng kanyang laboratory, x-ray, and lahat-lahat para sa kanyang medical clearance last Friday. So kahit holiday po ay pumunta kami ng Puerto, and open naman po ang mga ang medical city, at doon po siya ni-refer para sa kanyang medical clearance. And binalikan po namin ang result last Monday. So nakuha namin at napa-check na rin siya sa pedya para sa medical clearance. And salamat sa Panginoon dahil lahat naman po ng result ng kanyang lab and x-ray ay normal, and fit din siya for operation. And nagpapasalamat kami sa Panginoon na walang ibang karamdaman na existing, at sabi ng kanyang pedya ay healthy siya sa lahat-lahat ng kanyang test, at ganun din sa x-ray. So kaya kami magbibigay ng update po dahil during ng check-up niya nung Friday, chinek din po yung pressure ng mata niya, and nag-normal, naging 11 at saka naging 10. Nakuha sa eye drops. Na tuwa rin si doktor dahil ibig sabihin po ay nag-response dahil sa kanyang eye drops na mini-maintain, at from mataas na pressure ay napababa ito at napabalik sa normal. And itong Monday, isinama ko rin si Dane sa
pagbalik doon at sa pag-check, kasi dalawa nga sila na minumonitor talaga, close monitoring, kasi dapat dalawa sila sabay nagagawa ng amid shunt implant or valve or yung valve implant. Kaya lang dahil nga sa kakulangan sa pinansyal, kasi kung dalawa sila, mas higit na malaki ang pinansyal na kakailanganin. So in-advise ni Doc na i-observe silang dalawa at kung alin sa kanila ang mas higit na nangangailangan and immediate, ay yun ang gagawin. So nung Monday, isinama ko rin si Dane para test din ulit yung pressure ng kanyang mata, and nung sa left eye kasi ni Dane, dalawa na po ang gamot na kanyang pinapatak, dahil nung huling check up nila, kahit na nagpapatak siya ng isang gamot, ay tumaas pa rin yung pressure. Kaya doon nabahala si Doc, ganun din kami, kaya nag-add siya ng isang pamatak. And nung Monday ay chinek ulit ni Doc ang records nilang dalawa, since may ginawa kasing test sa kanilang dalawa na ang hirap din kasi nung nung pangalan, parang yung test na yun is nakikita hanggang doon sa loob ng nerve, ng optic nerve. And since nakita doon ni Doc na yung sa left eye ni Dane ay kinumpare niya yung dalawang test, kasi si Dane nag-underwent na ng dalawang test na ganun, si JJ isa pa lang. So yung kay JJ o kay Josiah, ang result nung test na yon is normal yung optic nerve niya, maganda pa ang resulta, positive pa ang result nung sa kanya. Samantalang kay Dane ay nagkaroon na ng progression yung glaucoma. Ibig sabihin daw nun, mas nagnipis na yung optic nerve ng sa left eye ni Dane. Kaya nung Monday hanggang kahapon Tuesday ay yun na po yung naging decision ni Doc, na unahin na lang po ang left eye ni Dane kasi mas nagiging critical siya. Pero sabi niya, tuloy pa rin yung kay Josiah. After ng kay Dane ay isusunod po yung kay Josiah. Kaya nagpapasalamat po kami na marami sa inyo ang nag-respond at inalaw ng Panginoon na magamit kayo para matulungan kami financially sa kalagayan na ito ng dalawang anak pa namin. And kahapon ginawa na rin po ang medical clearance ni Dane. Actually pang ilang balik na namin kahapon, kasi by Monday in-advise na agad siya, nakuna na siya ng laboratory at x-ray, and kahapon pinabalik kami doon sa x-ray para makuha ang result. Then after namin makuha ang result ay pumunta na kami sa kanyang pedya for medical clearance. And salamat din ulit sa Panginoon kasi healthy rin si Dane, and binigyan din siya ng medical clearance ng kanyang pedya na fit din siya for operation. Kaya ang advice sa amin ay hintayin namin ngayong araw na to yung tawag ng Palawan Eye Center para sa final schedule ng operation ni Dane. So either daw tomorrow or Friday ang kanyang operation. So dahil po yan sa ina-expect ng Palawan Eye na yung valve ay darating ngayong araw po, dahil kahapon ay hindi pa nila nare-receive. So ina-expect nila na ngayong araw dumating, kaya naghihintay po kami ngayon ng update nila at nagpi-prepare na rin po kami para bukas ay makapunta doon if bukas yung schedule. If sa Friday naman ay Friday morning naman kami pupunta doon. So
extend yung help sa amin, not only for your prayers and moral support, especially yung mga kaibigan namin at yung iba na mga kasamahan ko sa trabaho at ganun din kasamahan sa church, at kahit ng mga FB friends namin na hindi pa tayo nagkita personal pero nag-extend po kayo ng help sa amin, ay ang prayer po namin ay pagpalain pa kayong higit ng Panginoon, at nawa ay kung ano man din ang mga pinagdadaanan din ninyo ay katulad ng ginagawa ng Panginoon sa amin, na binibigyan kami ng strength and ng courage, ganun din po ang ibigay ng Panginoon sa inyo, at ibalik niya sa inyo yung mga blessings na binibigay niyo sa amin, ay ibalik niya sa inyo ng higit pa. At nagpapasalamat kami dahil alam namin na yung mga pinagdadaanan natin na to ay may purpose ang Panginoon, at pansamantala lang lahat ng ito. At ang pinakamahalaga sa lahat ay yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, na kung saan ay nagbibigay sa atin ng assurance na mayroong pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na ito, dahil dito lang to sa mundo, at alam natin ang lahat dito ay mayroong katapusan. Subalit ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon ay higit na mahalaga, dahil yun ay magbibigay sa atin ng walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kasiyahan at kagalakan sa Kanya. So nais ko lang din po ibahagi na nagpapalakas po sa amin ay ang biyaya ng Panginoon mula sa Kanyang salita, na kung saan sinabi niya doon na sa Corinthians na my grace is sufficient for thee. Kaya alam ko na kung bakit nakakayanan namin ang lahat ng ito, walang iba dahil sa lakas at pag-asa na kaloob ng Panginoon sa amin. Okay, so maraming salamat Ma'am Dina, no, sa mga nagbigay sa amin ng donation para sa fundraising kay JJ, so para kay Josiah. Nakalikom na po kami ng halos 40,000. So yung 20,000 ay dinown na po namin doon sa Palawan Eye Center para ma-purchase yung valve, no? But yung dinown namin na 20 doon para ma-purchase yung valve, ay i-divert po yung valve na gagamitin muna ni Dane, no? So si Dane, unahin si Dane Nathaniel. So gagamitin niya muna yon. So kumbaga yun yung plans na gagawin, ano. So para naman sa fundraising para kay Dane, ay ang kanyang gagastusin po, dahil ang operahan lang sa kanya for now ay yung kanyang left eye. So nasa 50k ang kailangan niya, 40k para sa valve, and then yung 10k is para sa anesthesia. So local anesthesia. So hindi pa po kasama diyan yung mga ibang expenses. At yung para naman sa professional fee ni Doc ay kukunin na po yung sa PhilHealth. But of course, hindi lang naman yun yung expenses na expenses para sa operation. So marami pang iba. So kami po ay patuloy na kumakatok sa inyong mga puso, sa kung kayo po ay may kakayahan na tumulong sa amin. Kami po ay humihingi po ng tulong sa inyo, na kung saan ay tulungan, kung maaari po ay matulungan nyo kami sa financial, at kami po ay upang ang sitwasyon po namin ay kahit papano ay gumaan-gaan naman, no? So yun po ang aming hiling sa inyo, at pasasalamat na rin. At kung wala man kayong financial na may tulong, wala pong problema yun. Dahil naintindihan din namin, pero mas magiging magaan yung aming kalagayan kung meron kayong maitulong. Ang prayers po ay napakalaking
bagay. So hindi lamang po ang inyong pagbibigay ng tulong sa amin na hindi lamang po sa pinansyal kundi maging sa panalangin. Kaya maraming salamat po sa aming mga kaibigan, mga kakilala at mga kasamahan sa church at sa body of Christ. So maraming salamat po sa inyo at we'll keep you updated kung matutuloy na po yung operation ni Dane. Kung hindi bukas ay sa Friday. So patuloy lang po kayong sumabaybay dito sa aming mga account sa Facebook. Dito po kami magbibigay ng updates tungkol dito sa aming challenge na pinagdadaanan ngayon. So maraming salamat po. That's all for this time. So maraming salamat. God bless you all. Thank you. Bye. Bye.